inilabas yung 15. Yung 15 naman po, mga bossing chipamo, sir, hindi naman natin sinasabi lahat na hindi naman po natin sinasabi, mga boss chipamo, sir, na lahat po yun ay ano, na sabi ni Sangkay Janjan, martial law is near. Sabi ni Sangkay Janjan. O, ulitin ko, yung 15 na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman po natin sinasabi na lahat yun ay substandard ang gawa o may ghost project. Di po ba? Pero doon po nag-umpisa lahat hanggang sa umabot na nagkaroon, naglagay na ng sumbong mo sa Pangulo, hanggang sa pinuntahan na ng Pangulo, hanggang yung ibang mga senador, kagaya po ni Senator Ping Lacson, eh, tumitingin na nung mga nagsusumbong doon sa sumbong mo, Pangulo na site, tapos ang gagawin nila, beberepekahin po nila doon sa kung natapos na ba sa mga dokumento, mga papeles. Kung natapos ba yung mga proyektong ganito na isinusumbong. Tapos ang gagawin nila, pupuntahan nila. Nung panahon ng Baykam-Baykam, wala naman kayong ganyan eh. Di ba? Tapos ngayon, aakuin ninyo na kayo, di nga. Sabi ni Aviator tuloy sa'yo, nakakalbo na sa paninira. Mga kulaong na yan. Binigyan ng tip ni Biko noong pumunta siya sa Pasig. O, isa din ho yun, di ba? Sabi ni Takushi, si BP Sara nasa Negros po pumunta sa Moises Padilla, La Castellano, Kabangkalan noong Martes, mga lodi. Ano ginawa ni Vice Presidente doon? Nag-bring him home din? Ito ay matagal na naming sinasabi as early as 2024. And kung pwede niyong i-dig yung inyong mga, kung I'm sure you have Baykam-baykam lang kayo doon. Puro mga inuuto nyo pa yung mga Pilipino doon. a report there, when I filed my candidacy, noon pa lang, I'm not attributing anything nice or greatness to me, please, no. Pero doon pa lang sinabi ko na, tinanggap ko yung hamon na kumandidato bilang independent. Nauto ka. Nauto ka lang. Uy, anong bilang independent? Hindi ba kasama si Vic Rodriguez doon sa Duterte? Di ba lagi siyang kasama doon? Di ba sila Marcoleta? Pag nadikit sa mga Dutertes, ganyan na mga nangyayari sa kanila. Ewan ko ba kung bakit may mga followers pa din itong mga ito at may mga utu-utu pa din ho dito sa mga ito, no? Bilang tunay na oposisyon upang ilunsad yung war on corruption. Noon pa lang meron na eh. Noong 2024 budget, Siniksik mo na naman yung sarili nyo dyan. Diba? Ito ang Pangulo hanggang ngayon no, nagtatrabaho para mas malaman yung mas madaming korupsyon na nangyayari. Tapos kayo ang nagpasimula. Initsepwera si Panort noon at tinanggal. Bakit? meron na eh. Di ba doon nga nila kinuha yung AKAP, yung AYIX na pinamumudmod para lang puwersahin yung Huwad na People's Initiative? Buti na lang parang nangyayari ngayon, pumosisyon ng matibay. Yung sambayan ng Pilipino in one of the survey, I think it's Pulse Asia, feel free to correct me, 88% ng Pilipino nagsabi no. Huwag niyong pakialaman ang ating saligang batas, maging yan na ikahapon, ngayon, bukas at sa mga darating na panahon. No. May ganun pala, Ang naririnig ko kasi doon sa mga DDS lagi, mga bossing, meron daw pong bag-bag. Itim na bag daw po, punong-puno daw po ng pera, tapos 150 million ang laman, tapos daw, yun daw po yung bayad doon sa mga congressman para i-impeach si Sara Duterte. Hindi naman ho ako naniniwala kasi solido po yung yung mga ebidensya laban sa Vice Presidente, 'di ba? May nakikinig pa ba diyan si Vic Rodriguez? Tayo, Jun Gabuyo, na pinagtsatsagaan natin si Vic Rodriguez. May rejection eh. So umatras sila doon. And then what happened next? Pinepuwersa nila yung impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Sure, we are all for transparency, full accountability and justice. Pero ginamit nga ng mali-uli yung pera doon eh. Di ba naglabasan din, no less than the ally of the current administration, si Congressman Toby Tiangco, in one of his many interviews, he said, Si Toby Tiangco na yung nabotas hanggang ngayon baha pa din.
yung mga pagpirma-pirma, dinargahan ng pondo galing sa 2025 budget Sinong pumirma ng 2025 national budget? Kung saan Kung sige, pagbigyan natin na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, alam niya ba na nanakawin yung pera na yon? Di ho ba mga kababayan? Sabi ni Takushi, mga DDS vlogger hinahamon ni Jeffrey sa debate kaso hindi makasagot kasi hinahanap yung ano yun yung nandoon, yung sa Canada, magaling din ho yung makipagdebate. Di ba? Talagang minumura yung mga DDS noon. Talagang kapag kagalit, galit talaga. siksik, hitik, liglig, umaapaw, ang korupsyon at yung mga Noong panahon ni Duterte, yan ang nakikita namin ngayon, no? Aviator PH, kakaperaso na lang ang buhok niyan. Sa ulo, bida-bida pa. Parang si Marcoleta ba? Maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa at narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Kayo yun. Siguro sila ho yun, di ba? 18 senador ang mga hudas na mukhang alagad, Pinipikon si Marcoleta, ano ho, mga kababayan. ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Tama ba yun? Napikon no? Ngayon, no, mga bossing, balikan ho natin si Bato de la Rosa. No? Bumalik ho tayo kay Tobats. Ngayon, mga kababayan, nasa na kaya talaga si Bato de la Rosa? Kasi yung pinakita ko sa inyo na nagmamano, luma na pala yun. No? Yung pinakita ko sa inyo na merong hawak ng Santo Niño, luma na din ho pala yun, mga bossing. Ano? Tingin ko, matatagalan ng lumabas yang si Bato de la Rosa. Kasi maninigurado na yan Maninigurado na po. Bakit mga kababayan? Any moment kayang arestuhin si Bato de la Rosa Kapag kayong natsyempohan, nakita si Tobats nandoon. Tapos hawak na po ng PNP yung mismong warrant of arrest. Kasi ano sabi ng ICC? Sikreto na. Hindi na basta-basta ilalabas yung mga warrant of arrest. Lalo na dito kay Bato. Dahil nga may tendency na magtago ito. Di ba? Sabi ni Elena Capistrano, nagtago po sa kabundukan. Si Boss nagtago po sa kabundukan po, Boss Mark. Kala ko ako magtatago Si Bato. Di ba? Biruin nyo, yung kay dating Pangulong Duterte, hindi pa siya yung kuhulihin nun, pero nagtago na. Nasa bunker ni Kibuloy, pwede. No? Kasi ilang araw na hindi pa lumalabas Ang tanong ho, mga bossing, hanggang kailan magtatago si Bato de la Rosa? Hanggang o kaya ilang buwan magtatago si Bato de la Rosa, mga bossing? Kasi